38 million Pilipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang bigyang diin. Ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap ngayon ng kalagayan ng ating bansa. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng 16 na trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan yan para sa isang bansang katulad ng Pilipinas. Nagahari pa rin ang corruption ngayon dahil nga po sa hindi pag-iral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Paano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Paano po ngayon yung monitoring? Paano po ngayon yung oversight function na sana'y nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kabangbayan ang pumupunta sa bulsa ng iilan. Ganito na po ang kaawa-awang kalagayan ng ating mamamayan ngayon. Nasasakripisyo po ngayon pati po yung serbisyong pampubliko, yung edukasyon po ay sumadsad na ang kalidad ng edukasyon. Pati ang ating public safety, pati ang public health ay naharap sa isang napakalaking problema dahil po sa corruption. Ang ginagawa po ngayon ng mga pinuno ng ating bayan, siguro po kayo ay mga witnesses na rin. Kayo pong nakakakita kung anong ginagawa nila. Nagbibigay na lamang sila ng ayuda. 5 klase po ngayon ang ayuda na ibinibigay sa mga kababayan natin. 5 klase po. Ang una po yung 4Ps. Sinundan po yun ng MAIP. Sinundan pa ng AIX, ng TUPAD, at nag-akap. Alam po ba ninyo kapag susumahin natin ang halaga ng 5 klase ng ayuda na ito na pinamimigay sa ating mga mamamayan, ito po ay aabot ng mahigit 194 billion pesos. Malaking halaga. Sa halagang ito, ang dapat pong mabiyayaan, dapat matulungan ay hindi bababa sa 27 milyon na Pilipinong may hirap. Yun po dapat ang maserbisyuhan. Yung bilang na yun ang dapat maabutan ng ayuda. 27 milyon na mahirap na Pilipino. Ilan po kaya sa mga kababayan natin ngayon na nakakatipon ang magsasabing kayo man ay nabigyan ng ayuda? Kayo po ba lahat ay nabigyan ng ayuda? Sa dami po ba ninyong yan ay wala man lang isang nabigyan ng ayuda? Maaring tama po kayo sapagkat sa pagtaya ko, sa sarili kong pagtaya, wala pang 10% ng 27 million Pilipinos ang nabibigyan ng ayuda. Sapagkat sa aking palagay at sa aking pag-oobserba, pinipili lamang nila ang binibigyan ng ayuda. Yung kakilala nila, yung barkada nila, yung kasama nila sa partido nila, yun ang nabibigyan. Sa mga tweet, hindi po mabisang paraan. Hindi po yung ayuda na yan ang sagot para ibangon ang mahirap na kalagayan ng ating mamamayan. Ang ayuda po sa kanyang natural na kalagayan ay pantulong lang talaga sa mga emergencies. May nasunugan, may nabaha, may nabagyuhan. Kailangan mong tulungan, pero hindi po sa paraan na ito yung ginagamit nila
para sa ganon ay masilaw nila kayo na akala mo'y nagseserbisyo sila sa inyo. Ang binibigay po nila ay magpapasaya lamang sa inyo sa loob ng isang araw. Kung halimbawa tumatakbong senador, magbibigay sila ng ayuda, magiging masaya lang kayo sa loob ng isang araw. Paano yung napakaraming araw sa loob ng isang taon na iuupo nila bilang senador? Anong magiging kalagayan ninyo? Magkano na po ba ngayon ang isang kilo ng bigas? Hindi ba 20 pesos lang? Meron kasing nangako na ibababa niya sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Nangyari po ba yun? Nangyari po? Hindi po nangyari. Magkano po ba ang presyo ng kuryente? Mura o mahal? Ang presyo ng gamot, mura o mahal? Ang pagpapa-hospital, mura o mahal? Alam po ninyo, yun po yung pinoproblema ko nung ako po'y kapapasok lang sa House of Representatives. Iniisip ko na po, binasa ko na po yung batas sa kuryente. Ang nakalagay po doon na pangunahing layunin, ibigay mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Yun po yung nakasulat sa batas. Bakit po pagkatapos ng 24 na taon, yung kabaligtaran po ang nangyari? Ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon ang pinakamataas sa buong Asya. Bakit ganun po ang nangyari? Dahil wala pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Mga batas na sana'y nakapagbigay ng benepisyo sa inyong lahat. Ganito na lamang po ang gawin natin. Alam ko po na ako ay mananalo bilang isang senador. Kapag nandun na po tayo, kakausapin ko ang aking mga kasama at sa palagay ko naman ay papayag silang lahat. Kung hindi sila papayag, ay tatanungin ko sila. Kung hindi kayo papayag, o kayong mag-isip ng mas mabuti sa aking panukala. Kung wala kayong maisip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong makipagdebate at wala naman kayong ilalaban.